Ah, ayun guys, magandang araw no, kahit hindi maganda ang araw natin. So, medyo diretsuhin ko na kayo. Nakakalungkot na yung RTV Tips natin na YouTube channel ay na-hack. Na-hack siya ng pinakamalupit na hacker. Isa po siyang virus. Yan po ay malware. So, ipapakita ko sa inyo kung anong pangalan ng virus na yon. Ang dahilan nun, kakahanap ko ng music downloader na galing sa Spotify na i-convert sana natin sa MP3 kasi mas malinaw yung music ng Spotify, so may bayad. So medyo mahal, mga 2,000 plus siguro yung weekly. Ngayon naghanap ako ng crack. So itong mga babait at mga masisipag, doon nila nilagay ang kanilang pang-hacking. So phishing po ang tawag noon. So hindi ko siya napansin kasi nakalagay doon na Spotify converter. So dinownload ko siya, in-extract ko. Hindi ko na napansin yung ibang lingwahe ng file name niya. So yun ang dapat yung tandaan. So nawala na sa isip ko yun kasi nung extract ko, mayroon na agad siyang setup. So nung nirun ko yung setup, nagtaka ako na hindi talaga siya ma-install. So inulit ko siguro mga 5 times ko siyang kinulit na install, hindi talaga na-install. Tapos ni-restart ko yung PC ko. So hindi siya ni-install kaya pinabayaan ko na lang. So habang nagbanding kami, matutulog na sana ako, sakto. Pagtingin ko sa Facebook ko talaga una tinira. Na-log out bigla yung Facebook ko, guys. Pag-check ko sa isang cellphone, nag-log out. Pag-check ko sa laptop, nag-log out. So nag-auto-log out sa lahat ng devices yung Facebook ko. Buti na lang medyo mabilis tayo at that time talaga na nung pag-log out, pagtira nila is online tayo, na buhay tayo, na active tayo. So nag-change password agad ako, na-reset ko agad via phone number kasi siyempre yung cellphone number natin naka-indicate naman doon o sa WhatsApp. Nag-change password agad ako sa cellphone. So, yun nga, nag-post ako noon sa Facebook na-hack yung, may nag-try ng attempt i-login yung Facebook ko. So, nag-post pa ako na kung sino man sila. Tumawa pa ako kasi nga, hindi naman nila ako na-hack. O hindi nila ako baka may nang trip lang ba. So, na-log out siya at na-log in siya sa ibang devices. Minute ago. Ganon. So, na-recover ko, okay na. So, natulog ako, kinabukasan, wala na, baliwala lang. Kinabukasan ng gabi, binalikan ulit nila ako. Kasi nga pala, yung apps na naklik ko, yun po yung phishing po ang tawag no, na pag pumasok yun sa system sa laptop mo, lahat ng mga information mo, account, password, lahat na nakalagin dun sa laptop mo, kahit ano pa yan, lalo na yung mga crypto na yun, yung mga mining, cryptocurrency ba yun, di ko kasi yan pinapasok, so wala silang nakuha sa akin ganun dahil wala akong ganun. Yung mga bangko nyo na nakalagin sa laptop, lahat, makukuha nila lahat ng information yun, isang scan lang yun, papasok agad sa system nila yun. So, kinabukasan, ng gabi, matutulog na sana ako, mag-check sana ako ng revenue natin sa YouTube natin kay RTV Tips. Nagulat ako, nag-log out yung YouTube Studio. Sa YouTube ko, na-log out. Chinik ko sa laptop, nag-log out. Di nag-log in ako ngayon. Pag login ko sa password ko, sabi sa akin, your password was changed 4 hours ago. So sabi ko, patay. Ibig sabihin, na-change na 4 hours ago, na maniobra na nila yon. So, kung na-change yung password mo 4 hours ago, ibig sabihin, pwede nilang palitan lahat ng information doon, cellphone number recovery, lahat-lahat. Itong pinakamalupit. Pag i-forgot password mo, hindi na siya manghihingi ng email mo, secondary email, hindi rin manghihingi ng cellphone number. Ano alam mo yung hingin? Face ID, scan, QR code, at saka yung USB type na binibili na tag 2,000 ata yun. MFC key ba yun? So, wala man tayo no. At saka, malware kasi siya guys, pinaka malupit na nag-steal talaga ng mga information. Talagang negosyo talaga nila yan. So, nag-report ako sa YouTube. So, wala mang contact number ang YouTube, report ka lang doon. So, kailangan mo pang magpadala ng sulat through fax machine. Wala namang fax ngayon. O kaya, magpadala ka ng mail, padala mo po sa office, papunta sa USA.
Kasi nga sa Amerika naka-base yung main ng YouTube, no? So wala yan dito sa Pilipinas. So ilang linggo o buwan pa yun bago darating sa kanila. So ngayon, nung una, ni-recover ko talaga is 2 hours kung nilaban yung recovery. Kahit ano na pinagagawa ko, so normal recovery, wala. Nung nawala na ako naubusan ako ng knowledge sa recovery, so binalikan ko yung mga nakaraan na ano bang nangyari. So doon ko na naisip na yung dinownload ko, yung file name, ni-rename ko, tapos kinopy-paste ko, sinearch ko sa Google yung file name. Doon ko nalaman na si, Llama ba yun? Ito, yan. So, doon ko nalaman na isa siyang malware na stealing siya sa mga information, sa mga cryptocurrency, lahat ng mga account mo. Ano yung mga pinapasukan mo? Halimbawa, may mga sugal kayo dyan, may mga online business kayo, kumikita kayo, yun ang mga tinitira nila. Kaya nag-email pa nga ako dun sa account ko na baka pwedeng ibalik nyo yung YouTube ko kasi hindi naman kumikita ng malaki yan eh. Maliitan lang yan. So, ngayon, yung YouTube account ko may primary email at saka secondary yon. Makikita pa dun sa profile. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw, yung profile ko na isang email wala na. Hindi na siya dun nag-a-appear. So, ang mangyayari, kung napalitan nila yung Google AdSense ko ng bangko nila or ano inipipal, so sila na ngayon ang magsasahod ng YouTube ko. So hindi na natin yun ma-access. Mayroon tayong balance dun siguro mga 10,000 pesos na pwede natin i-withdraw sana sa March. So ngayon, nung nalaman ko guys na malware talaga yung matake sa atin at hindi ordinary yung tao na nang hack lang, trip lang na ano, kasi kaya sana ma-recover. Yung problema, malware ay sobrang hirap po yan kunin guys. Sobrang hirap. Siguro mayroon man siguro pero di ko lang alam kung magbabayad ka ng malaki. Mayroon namang nare-recover dyan pero bayad sila ng malaki. Nga lang, yung YouTube natin hindi man ganun kalaking kita kaya hindi na tayo magbayad ng malaki. So, nag-move on na lang ako. Sabi ko mag-create na lang ako ng bagong YouTube natin channel. Sana suportahan nyo pa rin ako guys. Itong bago kong account, hindi ko pa rin tinanggal yung RTB Tips. Nilagyan ko na lang ng official sa dulo. So ito na po yung YouTube na gagamitin natin, RTB Tips Official. So sana lahat ng mga followers ko dyan, subscriber please, pakisubscribe yung bago kong YouTube channel. Sana matulungan nyo ako dahil isa rin kayo sa mga suporta sa channel ko noon na sayang yun guys, nasa 19,000 subscriber na kayo lahat doon sa channel ko. 19,200 na kayo lahat. So, nitong bagong YouTube channel ko, may mga pakulo akong gagawin. So, tulad ng ginawa ko dati sa iba, na sa ibang site na nagpaparapol ako. Ngayon, baka oh my God. So, ayan, mayroon akong i-upload ngayon yung sa Line Arena natin na D10 na sobrang ganda, ang lakas, panoorin nyo. Tapos, mayroon tayong i-reveal na power amplifier ni Joson. Kuskusin natin yung transformer. Abangan nyo po yon. I-subscribe nyo itong channel ko para ma-update kayo, pakiclick yung bell button all para pag i-upload ko yung pagkaskas ng transformer, baka pwede nating i-live para sigurado. I-live natin yan. Magpo-post ako sa Joson Group. Abangan nyo lang kung anong amplifier yung kuskusin natin. Okay? So, tapos, baka magparapol din ako ng Joson product na libre lang para lang supportahan yung channel ko. Yan yung ating pakulo ngayon, no? So, hindi naman siya pakulo. Kailangan ko rin makabawi sa inyo dahil mahirap kunin yung, 19,000 subscriber. Mahirap. Pero kung ngayon pa lang nanood ka sa video ito at hindi ka nagdalawang isip na subscribe si RTB Tips Official, malaking tulong na po yun sa akin. Pag-click lang subscribe, mag-comment kayo down below, at lahat ng magkag-comment sa video ito ay doon ko kukunin ang aking free raffle draw sa Joson products. Okay?
So, wala eh. Move on na lang tayo, wala tayong magawa. Kasi nangyari na talaga yan. Hindi ko talaga akalain sarili ko na ma-hack ako ng ganun. Sa tagal ko, ilang beses na inattempt yung hack yung account ko Facebook, na babawi ko. So, ayun guys, ang dating YouTube talaga natin is Informative Tips RTV. So, monetize tayo ng January 4, 2025. So, 4 years lang natin siyang nagamit. 2021 pala. 22, 23, 24, 25. So, 4 years lang natin siya nagamit. Kinuha na agad nila. Mga bababait kayo. Pero sige lang. Magsawa rin kayo niyan. Baka ibalik nyo sa amin yan. Ayan na. Ayan, gagawa na rin tayo ng ating Facebook page, RTV Tips Official ang pangalan, at YouTube channel RTV Tips Official ang pangalan. So, ang gagawin natin, yung video natin dun sa YouTube natin na hindi nyo masyadong napanood, dun sa kabila, ililipat ko sa Facebook. Download natin yon. Tapos itong YouTube ko, bago na mga videos dito, mga tips, mga surprise, magkakalas tayo ng power amp, yung mga gusto nyong tingnan, tulad ng mga transformer, mga kapasitor, bibiakin natin yan. Tingnan natin yung loob, kung talagang kumpleto o hindi. Transformer, tingnan natin kung aluminum o pure copper. Okay? Abangan yan. Yan na yung mga video natin na titirahin ngayon. Tsaka syempre mga tips sa sound system setup, magtuturo na rin ako. So abangan nyo, meron na rin tayong pag-practice na Serato DJ. So abang lang kayo. So kung dati kang subscriber ko at hindi ka pa nakasubscribe ngayon sa bago kong channel na ito, ito yung official. So pakiclick ang subscribe button at pakiclick ang bell button all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. Maraming salamat sa inyo. Magla-live ako sa ating raffle draw na libre.